ay itong testimonya nga na isang sex worker na lalaki na di umano siya ay nakipagtalik dito kay Bangag, no? At diyan na lumabas yung mga audio recordings at ngayon naman ay video recording. Yung audio recording, narinig natin ng isang tao na kaboses ni Bangag na nagsasabay is tubig at narinig din natin ang isang boses ng babae na kaboses ng ating magiting na First Lady. But Han, that's what you'll do it for because you love me. Pag-usapan natin itong nangyari sa House of Representatives, itong si Benny Abante nag-walk out. Alamin natin kung ano ang dahilan bakit nag-walk out ito. Kasi raw, no, inapprove ang second impeachment complaint dito kay BBM. Okay? Kasi raw sufficient ang mga documents. Tutol dito si Congressman Abante. Ikaw naman, Congressman Abante, hindi ka naman dapat nandyan sa upuan mo kasi natalo ka sa eleksyon, di ba? Nanalo ka lang sa COMELEC, di ba? Kung tutuusin. Di ba? Halatang halata tuta ito ni Martin Romualdez, tuta ito ni BBM. Kasi pumapalag dito sa impeachment complaint laban kay BBM. Okay, mamaya panuuri natin yan at pag-uusapan natin yan. Pangalawa na ating pag-uusapan, alam nyo naman na usap-usapan itong impeachment complaint, no? Sa 2026, another impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Ngayon, ipapakita ko itong video na ito. Grabe, very brave itong ating Vice President na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay as usual handa na, okay? Handa na siya na humarap sa impeachment complaint laban sa kanya, okay? Mamaya panoorin natin yung video na yan tungkol kay VP Sara at ire-react natin yan, okay? At heto guys, itong pangatlong video na ipapakita ko sa inyo, meron pong mga parang tanga talaga itong Makabayan Black. Panoorin natin itong video ng Makabayan Black mamaya. Kayo nang humusga kung bakit nasabi kong tanga talaga. Okay? At last but not the least, no? Trending itong balita patungkol po sa video na in-upload ni Dean Chase. Okay? Puntahan nyo lang yung website ni Dean Chase. And I think in-erase na Okay, sa mga nakakuha, sa mga naka-download sa video, good luck sa inyo I-share nyo na lang kung paano yan i-share. Kasi video ni Liza Tanas at ni Bangag doon. Okay, video. Tapos, heto, si dating spokesperson Harry Roque, nagre-react po siya dito sa video na yan. Okay? Yan po ang alamin natin. Ano po ang reaction ni Attorney Harry Roque kung naniniwala siya sa video o hindi. Kasi pinagdidebatihan ngayon sa social media kung AI ba yun o hindi. Okay? So, yan po ang mga topics natin ngayon. Grabe, sobrang dami po nating trending na balita ngayon na ipapakita ko sa inyo. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito ipapakita at itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaparticipate sa ating comment section, no? At makakita rin, malawak yung audience natin. Kaya importante yung like and share, okay? At sa mga first time dito sa Donmar TV, if this is your first time, subscribe na po kayo sa akin para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita na kagaya nito. Okay? Libre lang ang mag-subscribe guys, walang bayad yan. Okay? So without further ado, unahin muna natin itong bakit ba nagdadrama itong si Benny Abante. Ako po'y natatawa dito sa kanyang pag-walk out. Okay? Bakit kailangan mo pang humingi ng permiso na mag-walk out ka? Ang dami mong katramahan, sir. Kasi po, dismayado siya na sumang-ayon po ang House of Representatives na ituloy ang impeachment complaint
Pero ano pa lang ito ha? First stage pa lang ito sa proceedings. Okay? Dismayado siya. Tingnan ninyo ha, gaano ka drama itong taong ito. Panoorin natin. Play. There is a motion. Isa pa itong si I think, Luis Troy. Madam Chair, Honorable Abante. I think I have Ito, nagdadrama na si Abante. definite reasons why I am objecting. Yes, please Nag-o-object raw siya. state your Number reason one, why you're number one. objecting. What Bakit hindi mo na lang matanggap-tanggap na sumang-ayon dyan lahat na ituloy ang impeachment ni BBM? Di ba? Congressman Chua has raised a moment ago is important. Now, we are not talking about any fast rules here. Every member of this House has the right to question. Whatever the question might be, Madam Chair. Therefore, the question of Congressman Chua should be tackled. Number two, I also object on the argument raised by Congressman Rodriguez. And number three, Madam Chair, nakita ko po dito, in-exhibit nila yung competent evidence of identity. Pero wala po dito yung Kasi hindi po siya satisfied sa documents ng impeachment complaint. Okay? As far as I know ang nagko-complain dito yung Makabayan Black. Makabayan Black kasi yung third impeachment complaint, yung kanila Topacio at itong si Mike Defensor, hindi po nila natuloy yun. Okay? Kasi hindi tinanggap. Heto yung sa Makabayan Black tinanggap. documents if they are indeed taxpayers, Madam Chair. Sapagkat nakalagay sa endorsement, they should be taxpayers. Therefore, I question if all of these 36 complainants are actually taxpayers. Kung taxpayers yan, Tinitira niya ngayon ang Makabayan Black. Yung 36 na nagrereklamo ng taxpayers ba ito? Bakit ba abante? Nakaramdam ka ba na taga-bundok yung iba? Kasi Makabayan Black ito Hindi nagtatanong lang ako Kasi ayaw niyang ituloy itong impeachment complaint na ito kasi yung 36 raw walang information kung ito ay taxpayers itong mga nagrereklamo. Bakit? Nagdududa ka ba na mga taga book ID ito? Mga ano ba ito tingin mo? Mga Gen PA? Hindi, nagtatanong lang tayo baka sasabihin nyo na naman, red tagging tayo, nagtatanong na tayo kasi yung Makabayan Black, maraming kontrobersiya na mga ganon sila, no? I don't know if it's true, pero nagtatanong ako kay Bante, bakit mo tinatarget yung kung taxpayers ba itong mga taong ito? Ay! dapat mag-submit ng document yan dito na sila ay taxpayers. If indeed, wala. Therefore, insufficient ang form na pinapaliwanag dito. And therefore, Madam Chair, I object. We Daming are drama. noting the explanation of the Honorable Abante with regards to his objection. Nonetheless, we shall be proceeding to vote on the sufficiency Ito, titingnan natin kung sino yung bumoto. in form of Masa et al. Complaint. There is a motion to declare Masa et al. Complaint Point of order, sufficient Madam in Chair. form. Point of order. The same has been objected to. Point of order. Those who are in favor, we shall now divide the House. The Honorable Ridon. Who has seconded the motion, Madam Chair? Who has seconded? It hasn't Who been seconded? seconded. It's Kong Noy Defensor. Because I heard a lot of second. Okay. So we shall now divide the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Yon ang mga in favor sa motion. Okay? Sino yung mga in favor sa motion? Isa-isa na sa kamay. Ayan. Ayan. Sila yung mga sang-ayon dyan. Okay? Ito ba pinagdidebatihan kung sufficient ba ang dokumento ng nag-file ng impeachment? Sufficient ba?
So ituloy kasi sufficient eh. Good luck sa iyo, Abante. Ayan, no? Kasi ang pinag-uusapan dito, Those who are not in favor of the motion, syempre si Abante na yan. please raise your right hand. Continue. Yung hindi sang-ayon na ipoproceed yung impeachment complaint, ha? Ayan, si Abante, oh. Ay, yung mga tuta yan ni mga tuta ni BBM yan, yung mga, yan sila. Those who abstain, please raise your right hand. Kasi ano to ha? Sufficient ba ang documents o hindi? Dito nanalo na sufficient ang mga documents na ipinifile ng Makabayan Black. Ayan na sila. Comsec, the vote, please. So dito na part is binibilang na yung votes kung sino yung mananalo. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain. 9. Siguro yung 9, sila Abante yon. So, ilan yung mga nagboto na ituloy ang proceedings ng impeachment trial? The chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. So, sufficient meaning the documents are valid. Okay? Madam Chair, Ito na. Ito na yung part na magdadrama na si Abante. The Honorable Abante. it is very clear that there is insufficiency in form. Iyak ka Very clear ngayon. po yan. Magkano ba, Abante? Nagtatanong lang tayo, ha? Tinawagan ka ba ni BBM? Siguraduhin mo dyan, ha? Tinatrabaho ko yung sa Comelec mo, ha? Napasa yung sa Comelec mo, ha? Natalo ka na doon, pero pinapanalo ka pa namin, ha? Ako ang nagtrabaho noon. Ngayon naman, ikaw naman, bumawi ka sa akin. Hindi, nagtahano lang ako, ha? Nag-analyze lang ko na pwedeng ganito. Hindi, walang ganun. Joke lang to. Joke. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. Bakit ka pa mag-ask ng permiso mag-walkout? Mag-walkout ka na kagad. Ang daming drama nitong taong to. Walkout ka na The kaagad. manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both the Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? Ang daming drama nitong si Abante, di ba? So kayo nang humusga. Anong masasabi nyo kay Abante? Tuta ba siya ni BBM? Mag-comment lang kayo dyan, ha? Ilatag nyo dyan. Tuta ba o hindi? O, ilagay nyo dyan. Ito namang panangalawang pag-uusapan natin. Ito. Pag-usapan natin itong si VP Sara ay sobrang handa na ang ating Vice Presidente na harapin na naman niya ang impeachment complaint laban sa kanya. Ito yung statement kay VP Sara. Play, VP Sara. Yes. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment Yung mga lawyer niya, handa na raw. that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado na noong panahon na yon. At hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda. Kasi alam na niya na uulit na naman itong grupo na ito na mag-file ng impeachment complaint. Noong Christmas pa, nakahanda na sila. Ganyan po ka
katalino ang Vice President natin. Mas lalo na kapag presidente ito ng Pilipinas. Okay? Ibig sabihin, he is ika nga 5 steps advance mag-isip. Sa impeachment, hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay Ako sigurado na ako dyan na magfa-file sila ulit ng impeachment. Meron na nga nag-file to. Nakahanda na, Makabayan Black pa rin at itong akbaayan. Yung mga aklaan. Tingnan lang natin kung uubra yan kasi sasabit na naman yan sa Supreme Court. ganun ang gagawin nila. Makafile sila ng kaso, impeachment man o hindi. So ayan palakpakan po natin yung ating Vice President, di ba? Na sa lahat ng bumatikos sa iyo, you are very brave, Babae ka pero ipinakita mo sa sambayanang Pilipino na kaya rin ng mga babae na maging presidente ng Pilipinas. At ikaw yun, VP Sara, mas magaling ka pa kay BBM. Okay? Dahil ikaw ay brave at ikaw lamang po ang makapagbago sa mga kapalpakan ng ginagawa ni BBM. Di ba? Ayan. So, wish you good luck, VP Sara, at ang taong bayan ay nasa likod po ninyo at nakasuporta po sa inyo. Okay? At heto na. Tingnan nyo gaano katanga itong mga pinanggagawa nitong mga Makabayan Black na ito. Okay? Heto yung isinisigaw nila ngayon laban kay VP Sara. Ito panoorin po natin. Play. Alam niyo, sa totoo lang, yung magsisigaw-sigaw kayo sa labas ng impeach Sara now. Sila rin naman yung sumisigaw. Hindi naman kayo sinabayan ng taong bayan. Bakit ba? Part ba kayo sa taong bayan? Kasi kine-question ni Abante yung ninyo kung kayo ba ay taxpayers. Hindi kayo rin ang sumisigaw. So ang corny. Walang effect. Impeach Sara now. Ikaw makulong ka. Di ba? Na guilty ka sa isang kaso mo. Wala kang karapatan magsigaw-sigaw diyan. Impeach Sara now. Alam niyo, sa totoo lang, ito sila. Nagsasayang lang kayo ng pera, nagsasayang lang kayo ng panahon. Sigaw kayo ng sigaw dyan. Ayun, tingnan niyo yung bunganga ng isang babae dyan. Kulang na lang ngumiwi-ngiwi yung panga. Ano ba ito? Mga kaparty ba ito ni BBM? Hindi nagtatanong na tayo, sa'yo mataas yung baba. Parang gumagamit rin Gumagamit ng motor ba? Motor. So, tingnan nyo gaano ka-corny itong pinanggagawa nila. Alam nyo, sa mga ginagawa nyo yan, pinagtatawanan lang kayo ng taong bayan. Nakakatawa kayo. Mga putang ina ninyo. Kayong pagulo kayo sa bayan. Ito, yung mga ganyang grupo, sila yung nanggugulo sa bayan natin. Eto. Ngayon naman, ay pakinggan natin itong vlog nitong si Attorney Harry Roque. Gaano ba Itong video ni Dean. Attorney Harry Roque, kami po ay very curious kung talaga bang totoo o AI ba yon yung video ni Dean Chase. Ipaliwanag nyo nga sa amin kasi po grabe yung video Yung video na yon, nakita talaga yung dalawang mag-asawa. Grabe guys. Kayo nang humusga kung AI yun o hindi ito ipapaliwanag yan ni Attorney Harry Roque Play. Itong video ni Dean Chase na lumabas na naman.
Kung maalala nyo, nakilala natin si Dean Chase kasi siya yung Pilipino na una-unang nagsabi na nung namatay yung Tantoco, kasama si Lisa Araneta Marcos. No? Now, kung matatandaan nyo, ay naging laganap yung usapin tungkol dito sa pagkamatay ni Tantoco at ano kaya ang kinalaman ni Liza Araneta Marcos. Marami nagsasabi na kaya daw namatay kasi tinangkang itago yung overdose nga ni Tantoco at hindi rin-report sa authorities. At ang sabi ni Dean Chase, base sa mga official documents na hawak niya, meron pang ongoing investigation na nangyayari dun sa pagkamatay ni Tantoco kasi baka merong reckless endangerment, meaning baka meron talagang ginawa ang kahit sino man, posibleng si Elisa Araneta Marcos, pero hindi pa tayo sigurado, na naging dahilan kung bakit hindi siya nabigyan ng tulong sa tamang panahon, no, at tuluyang pumanaw. Well, wala tayong nalaman kung totoo yan o hindi. No? Basta ang alam natin, totoo naman na nanggaling sa Amerika si Lisa Araneta Marcos noon, kasamang maraming tao para sa isang Philippine Film Festival dyan sa LA kung saan nangyari yung pagkamatay. No? So dyan natin una nakilala si Dean Chase. No? At talagang hindi niya binitawan yung issue. Talagang nakakuha siya ng mga dokumento, kasama na yung coroner's report na nagbibigay konfirmasyon na ang kinamatay nitong si Tantoco ay drug overdose nga. No? At base doon sa mga investigasyon ng pulis na isiniwalat din ni Dean Chase, lumalabas nga na hindi lang Actually, yung Tantoco tumahimik yung issue na yan Pero one of these days, babalik yung issue na yan. Mas lalo maging presidente na si BP Sara, yung issue na yan, maano yan, sa Bisaya pa, mauting ka yan. Babalik yung issue na yan. cocaine ang kinuha niya, kung hindi marami pang mga droga kasamang marijuana at saka alcohol Grabe. bago siya pumanaw. No? At walang kaduda-duda naman na may mga panahon na yon, kasama siya sa entourage ni Lisa Araneta Marcos na dahilan kung bakit marami nagsususpetsa na baka sumali rin itong ating First Lady sa kanilang drug no? Ano ba tawag doon? May tawag dyan sa revised penal code na kapag nagtipon-tipon para gumamit na pinagbabawal na droga, no? Now, nung una nakakakuha ng dokumento si Dean Chase, pero dumating ang punto na may mga Asian-looking men daw na nagpunta dyan sa Beverly Hills Police Department at mula nun ay naging classified na yung investigasyon. No? At hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang investigasyon, bagamat nagkaroon na ng confirmation ang coroner nga na ang kinamatay nitong si Tantoco ay drug overdose ng cocaine. No? Ngayon, matapos itong exclusive ni Dean Chase, meron na naman siyang linabas na exclusive. Ito nga si Tubig. Alam niyo naman yan si Tubig. No? At ang kanyang ilinabas naman ay isang sex worker na lalaki na di umano ay siya daw ay nabayaran ng napakalaking halagang pera, parang $37,000 ata yan. Dalawa daw sila. Yung isa is parang $14,000 ang binayad Grabe. para daw servisan itong ating magiting na junior na presidente. Grabe. Na habang sila nga ay nagbibisyo, ay gumagawa ng mga kung ano ng mga karumal-dumal na mga bagay-bagay, no? Gaya ng pagtatalik lalaki sa lalaki, no? Grabe. Well, ako naman, kung talagang ganyan ang kanilang kasarinlan, sa kanila yan. Wala tayong pakialam dyan. Lalong-lalo na kung mayroong pag-ibig. Pero sinasabi ko nga, itong gawain nila gawaing bangag kasi ginagawa lang nila yan pag sila ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. No? At ito siguro ay talagang uso. Di ko lang alam dun sa mga mayayaman kasi di naman tayo mayaman. No? Unang-una talaga yung cocaine na yan pang mayaman. Pangalawa, yung mga ginagawa nila ng mga sex parties, talaga yan ay gawaing mayaman din. At hindi yan gawaing Pilipino talaga. Yan ay gawain ng mga dayuhan. No? So Ang anyway, kadiri. ang sumunod na exclusive ni Dean Chase ay itong testimonya nga na isang sex worker na lalaki na di umano, siya ay nakipagtalik dito kay Bangag. No? At dyan na lumabas yung mga audio recordings at ngayon naman ay video recording. Yung audio recording, narinig natin ng isang tao na kaboses ni Bangag na nagsasabi is Tubig at narinig din natin ang isang boses ng babae na kaboses ng ating magiting na First Lady. But Han, that's what you'll do it because you love me, no? Mga ganyan-ganyan, no? So sa akin talagang, Pakadiri. again, pribadong mga bagay-bagay yan, kaya lang sila po ay mga public officials, no? Una-una sila ay nagpunta sa
Estados Unidos dahil sa isang official na function, yung mga panahon na yun na APEC. So gamit nila ang kaba ng taong bayan nung sila nakarating dyan sa San Francisco. So hindi ko maintindihan kung bakit bagamat taong bayang Pilipino nagbayad sa kanilang biyahe para mag-attend ng APEC, hindi ko alam bakit pati ang kaba ng bayan dinamay nila sa kanilang bisyo at sa kanilang mga kasalaulaan. So anyway, ang latest naman ni Dean Chase ngayon ay meron palang video. At itong video, nakita ko po yan, nakita natin na ito nga ay kamukha ni Bangag, hubad-hubad, siya ay nakadapa at para bagang nandun din si Tubig, pero itong si Tubig ay hindi pinakita, siya ay tinanggal sa picture dahil nga pinoprotektahan ang kanyang identity, dahil nagtatago na nga itong si Tubig dahil nga sa kanyang pagsasalita, lumalabas na talagang iba ang tripping ng ating presidente. Isipin na lang natin Grabe. yan. Hindi bali talaga kung yan ay Kakadiri. kasarinlan, no? Pero sa tingin ko, yan ay tripping lamang. No? Tripping na talagang nangyayari kapag sila ay nasa impluensya ng pinagbabawal na droga. So ngayon, siyempre, marami sa atin ay nasusuka na naman. Ako talaga, ang aking tingin dyan, kung salaw lang mga buhay nila, balat sila dyan. Ang sa akin lang, bakit nga nila ginamit ang pera ng taong bayan? Kung sana sila ay hindi mga salduhan ng taong bayan at kung hindi sana taong bayan ang nagbayad ng kanilang gastos papunta ng Amerika, at nakikita naman natin na bilyon-bilyon talagang ginagastos nitong si Marcos Jr. pag siya ay nagbabiyahe papunta ng ibang bansa, sana naman kapag ganyan at gasto sila ng taong bayan, gawin naman nila lahat ng ginagawa nila sa ibang lugar ng mga opisyal lamang at hindi yung mga pang-personal na mga bagay. So sa akin, ang objection ko po dyan, hindi doon sa kasarinlan. Ang objection ko po dyan, doon sa malversation of public funds yan, kasi dinulustay nila yung pondo ng bayan dahil sa mga magastos nilang mga biyahe sa abroad at sa kanilang kasalaulaan, ang ginagamit nila ay pera ng taong bayan na mali. Dahil mayroon na naman sila mga nakaw na yaman, no? Mula pa ng panahon ng tatay niya. Ba't hindi niya gamitin ang personal niyang pera? Di siya ay mag-leave at siya mag-abroad at doon siya kumuha ng mga tubig. Kung gusto niya, nagamit ang pera niya. No? Bagamat hindi ko alam kung may sariling pera yan kasi ni minsan man hindi nagtrabaho yan. Hindi po ever nagtrabaho yan bukod sa pagiging politiko. No? At hindi po yan nagkaroon ng trabaho sa pribadong sektor. Sino naman ang kanyang ang mag-i-employ? Actually, totoo yan, ha? Mismo si former President Duterte, testigo yan na itong si BBM walang pinag-aralan. Hindi nga hindi nga nakatapos ng college si BBM. Totoo yan. Sa kanya ay wala nga siyang college degree, no? Hindi naman niya natapos ang college degree, kaya nga tayo nabudol. At miski walang college degree, talagang hinalal na naman natin, pangalawang pangulo na walang college degree, no? At yung unang pangulo na impeach at napilitang mag-resign sa opisina, at sana nga itong pangalawang pangulo na wala na namang college degree ay hindi na magtagal, no? So sa akin, ang objection ko po, wag naman pong gawin ang mga salawlang bagay gamit ang pondo ng bayan. Lalong-lalo na ang pangunahing problema ngayon ng ating mga kababayan ay hindi lang ang walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, kung hindi ang kagutuman. Habang nagugutom ang mga Pilipino, sana po yung pondo ng bayan gamitin na lang para nga maibsan yung problema ng kagutuman, maibsan ang problema ng kahirapan. At wag na sanang gamitin sa mga bisyo at sa mga kasalaulaan. Kasi yung binayad nila doon sa sex professional na yan, kung totoo man, ay napakalaki. At hindi ko naman maisip yan na galing talaga sa kanilang bulsa yan. Galing yan sa confidential fund at saka doon sa travel budget ng presidente. Kasi ang travel budget ng presidente, bagamat yan po ay naka-itemize, pipirmahan lang yan at sasabihin nga na it was for a public purpose. Lalong-lalo na kung intelligence fund yan or confidential fund. So tingin ko itong incident Tubig magpapakita kung paano ginagamit ni Bangag ang kanyang confidential fund. Ulitin ko po, ang confidential fund kasi hindi kinakailangan ng resibo. Kinakailangan lang dyan certification na ginamit yan for a public purpose. Ano naman ang public purpose? Na ikaw ay kukuha ng tubig para sa iyong kasalaulaan. Hindi po yan public purpose. At sigurado naman po ako sa laki ng Intel Fund, confidential fund, hindi bababa po yan sa 5 bilyon kada taon. At ngayon, umabot pang ata ng 12 bilyon kasi daw dahil sa ASEAN Summit na gagawin. No? Ang tanong ko nga kami naman nung panahon ni Duterte, nag-ASEAN Summit naman, wala kaming 12 bilyon na ginastos dyan. No?
And yet, bonggang-bongga, nahangang-hanga, pati si Trump, no? Walang tao na nag-attend ng ASEAN Summit nung panahon ni Tatay Digong na hindi talaga nabonggahan. Hindi po 12 billion yun, ha? Yan po ay, ewan ko kung umabot pa yan ng kalahating bilyon. No? Sa tingin ko po, hindi papayag si Tatay Digong na gumastos ng napakalaki para dyan sa pagpupulong lamang ng ASEAN. So, ang mensahe natin, itigil po ang pagsasalawla ng kaban ng bayan, itigil ang paglulustay ng confidential fund ni Bangag Jr., lalong-lalo na kung ito nga ay popondohan lamang ang mga kasalawlaan. Ang pangalawang punto na nais kong italakayin ngayon, bakit ni minsan walang mainstream media na nag-cover o nagbigay man lang ng katanungan kung totoo itong mga expose ni Dean Chase. Correct. Pati po yung issue ng anong ginagawa ni Liza Araneta Marcos sa patay ni Tantoco, yan po ay hindi talaga dinadala Ibig sabihin, ang mainstream media takot rin sa administrasyon. ng mainstream media. Well, kahapon lang po tayo ay nag-discuss, no? At ang sabi ko nga ay bagamat di umano meron tayong malayang mga pamamahayag ngayon sa panahon ni Marcos Jr., hindi kagaya ng panahon ni Marcos Sr., sa katotohanan, wala rin po talagang malayang pamamahayag. Bakit? Kasi ang panunupil po, ibang klase. Ang ginawa, binili ni Tambaluslos halos lahat na ng media platform. At yung mga media platform na hindi nila hawak, pag-aari ng tycoon, pag-aari ng mga politiko na malapit sa kanila. For instance, no, ang Inquirer sa Romualdez na yan. Yung Times Group sa Di ba? So, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag si BBM ang presidente, tuwang-tuwa po ang mga oligarchs. Nung panahon po ni Presidente Duterte, lahat ng mga oligarchs nagbabayad ng mga tax. Yan ang kaibahan ngayon. Siguro itong mga oligarchs, sa kanila nagbabayad ng tax. Di ba? Kawawa ang bayan, no? Analysis lang natin yan na pwedeng ganyan ang mangyari. Romualdez na yan. Yung ABS-CBN, yung 630 at saka yung Prime something, Romualdez na yan. Yan nga yung korporasyon kung saan umuupo yung isang attorney paras, no, na representante ni Martin Romualdez. Tapos, syempre, may mga iba namang mga media na hindi pag-aari ng mga Marcoses, GMA. Pero one major stockholder dyan sa GMA ay isang napakalapit na kaalyado ng mga Marcoses, mga Dwabit, no? Hindi naman na mapapagkakailayan na panahon pa ni Marcos ay talaga malapit na sa kanila. So, ibig sabihin, yung panunupil ng media, ibang pamamaraan ang ginamit. At ito ay doon sa pag-aari ng media. Siyempre, pag ikaw ang may-ari, makukontrol mo kung anong ilalabas ng media. Correct. Hindi ako nagtataka kung bakit ang ABS-CBN dati na banat-banat sa gobyerno, ngayon hindi na bumabanat. At hindi man lang kinocover itong issue ng tubig. Bakit ba sa tingin ko dapat i-cover yan? Una-una, newsworthy. Kasi siyempre, ang gawain ng presidente, bagamat meron siyang pribadong buhay, kapag naman siya ay nasa isang official trip abroad, lahat ng gagawin niya doon ay opisyal. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya sa isang biyahe na binayaran ng taong bayan ay open to public scrutiny. At ang tanong, bakit niya ginagawa yung ganyang kasalawlaan? Uulitin ko po kung talagang kasarinlan niya yan, maintindihan natin. Pero miski yan ay kasarinlan niya, alam naman natin na pati yung mga pagtatalik ay hindi dapat ginagamit lamang para mapabuti pa yung karanasan pag ikaw ay nagtitripping. Naintindihan natin yan kung yan ay isang kabahagi ng tamang relasyon. No? Kaya nga po tanggap ang kaparehong kasarinlan na relasyon, lalong-lalo na kung ang pundasyon naman yan ay pag-ibig. Hindi naman po yan tanggap kung yan ay para lamang sa tripping. Na mukhang yun ang sinasabi ni Mr. Tubig, no? Na yung kanilang mga sex parties ay tripping-tripping lamang. At yan ay talagang hindi katanggap-tanggap, lalong-lalo nga na yan ay kabahagi ng official function ng ating presidente. Alam mo, sa akin, nung nakikita ko yung larawan na yon, na nakadapa siya at siya ay nagpapasalawla,
Ang naiisip ko lang is parang ang presidente kasi, siya yung simbolo pa rin ng soberenyang Pilipinas. So parang nagpapasalawla itong si Marcos Jr., nakakalimutan niya na siya yung personifikasyon ng bansang Pilipinas. Pinapasalawla niya yung bayan, gaya ng pinapasalawla niya sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating teritoryo para gamitin sa mga digmaan na wala naman tayong kinalaman. Di ba? Ganyan din ang ginagawa nga niya sa larangan ng panlabas na relasyon. Sinasalawla niya yung bayan gaya ng sinasalawla niya yung kanyang katawan dahil lamang sa bisyo. At ang tanong ko ngayon sa mainstream media, hindi ba kayo naaabala na dahil kayo ay pag-aari ng mga Marxist, ng kanilang kamag-anak, ng mga kanilang mga supporters, ay nababaliwalanan nyo yung inyong trabaho na ilabas ang katotohanan. May karapatan ang taong bayan malaman kung ano ang ginagawa ng pinakamataas na opisyalis ng bayan sa isang opisyal na biyahe sa abroad kapag siya ay nasa abroad. Correct. At may kinalaman yung kanyang mga pinagagawa, mga bagay-bagay doon sa kanyang pananagutan sa taong bayan bilang isang halal ng bayan na pumunta sa isang biyahe na binabayaran ng taong bayan. Hindi po natin po pwedeng sabihin na this is an instance na isang public personality ay merong pribadong buhay. Wala pong pribadong buhay kapag yung bagay na yon ay ginawa sa isang official trip, kaya nga official trip. So lahat ng ginagawa niya doon ay official at merong pakialam ang taong bayan para tanungin, bakit mo ginagawa yan sa isang official trip na binabayaran ng taong bayan? At dahil Mga walang hiya. Mga walang konsensya sa pera kaba ng bayan. po dyan, yan ay newsworthy. At ang tingin ko, yung hindi pagtalakay ng mainstream media dito sa too big issue ay isang pagtataksil sa propesyon ng mga mamamahayag. Dahil kaya nga natin binibigyan ng pribilehiyo ang mga mamamahayag na magkaroon ng malayang pamamahayag dahil importante sa ating malaman ang katotohanan. Correct. Pero dahil sa pag-aari ng mga kumpanya, ng mga nagbibigay ng balita sa atin, talagang nagkakaroon tayo ng censorship na ibang klase doon sa ginawa na censorship ni Marcos Sr. Kung ang ama niya talagang isinarado ang mga media, itong Marcos Jr. ang censorship naman sa pamamagitan ng pagbibili ng pag-aari ng mga mass media para makontrol kung ano ang i-report ng media. At sa akin, yan po ay kaparehong censorship. Dahil yan po ay kaparehong sinusupil ang katotohanan sa taong bayan na hindi dapat nating payagan. Dapat siguro magkaroon talaga tayo ng batas na linilimita ang pag-aari ng mass media pag ikaw ay nasa larangan ng politika. At sa tingin ko, yan po ay valid exercise of police power dahil kapag hindi naman natin napanatiling independyente ang ating mga mamamahayag, syempre po, nagiging hostage at nagiging mailap ang katotohanan at kapag hindi alam ng taong bayan ang katotohanan, hindi sila makakagawa ng mga tamang opinyon na nagdudulot o nagsisimula ng tamang mga hakbang na ginagawa ng soberenyong taong bayan gaya ng pagpapatalsik sa pwesto ng isang responsableng presidente gaya ng ating presidente ngayon. Ako po, wala akong pakialam sa kasarinlan. Ako po, nagagalit sa expose na isiniwalat ni Dean Chase kasi siya po, nung panahon na yon, ay nasa Amerika gamit ang kaba ng taong bayan para sa isang official trip para mag-attend ng APEC, at dahil po dyan, lahat ng ginagawa niya ay opisyal. Wala po siyang personal na gawain sa isang official trip at alam ko po na ang kanilang ginastos para sa kanilang bisyo ay galing din sa kaba ng bayan, kaya ako po ay nagagalit dahil yan po ay paglustay sa kaba ng bayan at siyempre po, pag-abuso sa tiwala na ibinigay sa kanya na bilang isang presidente, siya ay magiging simbolo ng ating soberenyang bayan na bibigyan niya ng respeto ang pagiging soberenyo ng bansang Pilipinas at dahil siya ay nagpapasalawla, sinasalawla niya ang pagiging soberenya ng bansang Pilipinas gaya ng sinasalawla nga niya ang ating panlabas na relasyon sa pagbibigay sa mga dayuhan ng ating teritoryo para magamit sa digmaan nang wala naman tayong kinalaman. At muli po aking mensahe, hanggang kailan natin papayagan itong presidente itong salawlain tayo?
yung kanyang pagsasalawla sa kanyang katawan, sinasalawla po ang buong sambayan ng Pilipino. Grabe. At syempre, ang tanong ko sa media, kailan nyo naman gagampanan na inyong katungkulan? Ang nangyayari po ngayon, pagka kayo nananahimik dahil kayo pag-aari lamang ng mga Marcoses at kanilang mga kamag-anak, kayo po ay pumapayag na kayo din ay mag-sensor dahil sa pamamagitan ng kanilang pag-aari ng mass media na itatago po nila ang katotohanan. Mabuti na lang po, merong social media. Mabuti na lang po, may teknolohiya. So supilin man nila ang katotohanan, lumalabas at lumalabas pa rin. Dahil nga po ngayon sa internet, Facebook, YouTube, at iba pang mga medium na nagbibigay ng katotohanan sa ating publiko. So dalawa po kay aking mensahe sa taong bayan, magalit na po tayo ha? Kasi hindi po pribado yung ginawa ni Marcos Jr. na nagpapasalawla. Yan po ay paglulustay ng kaban ng bayan at pagbabawliwala doon sa dignidad na dapat ibinigay niya dahil siya bilang presidente ay simbolo rin ng soberenyang Pilipinas. At sa ating mainstream media, mahiya naman kayo dahil kayo ay nagtataksil sa inyong katungkulan dahilan kung bakit nabibigyan kayo ng pribilehiyo ng malayang pamabahayan. Okay, so ako po ang reaction ko doon is nakakalungkot, no? Kung totoo, no? Itong mga video na ito na wala talagang ibang iisipin ang taong bayan kundi gamit po ang pera ng taong bayan na nagpa-party sila, may binabayaran silang magpe-perform na gagamitin nila. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. At imagine that one, using the people's money na nag-i-enjoy kayo sa isang malaswa na pinagagawa. Binababoy po ang taong bayan. Ako po ay nalungkot dyan kung totoo itong video na yan. Pero kung hindi naman totoo, kasi po no, marami kasing nako-convince na totoo yung video kasi pina-check nila sa mga AI applications, ang sabi ng AI, totoo ang video. Yan ang nakaka-sad dito sa balita nito. Okay? So guys, ano ang masasabi nyo? No? Na sobra na ba tayong nabudol dito sa mga taong ito? Mag-comment kayo. Ano ang opinion nyo dito? Babasahin natin yan. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And kung bago ka pa lang dito sa aking channel, subscribe na para updated kayo lagi. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.